Noong dumating si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga kasamahan sa Visayas noong 1521, nagulat sila sa kakaibang tradisyon at gawain noon ng mga sinaunang Cebuano pagdating sa pakikipagtalik. Ang mga sinaunang Cebuano ay may isang hindi pangkaraniwang gawain upang mas mag-alab pa ang kanilang pakikisiping. Ito ay tinatawag nilang palang, nangangahulugang pagbanat ng ari. Kabilang at kasama sa tradisyon nilang ito ay ang paglalagay ng tila maliit na pin tulad na lamang ng mga nasa larawan sa ari ng mga lalaki at sa ari ng mga babae pagtungtong pa lamang nila sa edad na 6 na taong gulang. Ang buong proseso nito ay lubhang komplikado at talaga namang napakasakit lalo na para sa mga kalalakihan. Ayon kay Antonio Pigafetta na isang manlalakbay mula sa Italia at kasamang dumating ni Ferdinand Magellan noon sa Cebu, pinapalamutian umano ng mga kalalakihang Bisaya ang kanilang mga ari ng pin na tinatawag nilang tugbok. Ang mga pin na ito ay kadalasang may ginto sa dulo o tingga na halos kasing haba ng palito ng posporo. Ito ay inlalagay ng naka-crosswise malapit sa ulo ng ari ng lalaki. Ang parehong aksesoryang ito ay ginagawa din ng mga kalalakihang Asyano sa Borneo at sa bansang Thailand na sumisimbolo ng kanilang mataas na estado sa lipunan. Subalit kabaliktaran naman ito para sa mga sinaunang mga Cebuano dahil ang paglalagay ng pin sa ari ng mga lalaki ay walang pinipiling estado sa buhay. Nasa ibaba ka man o nasa itaas ng lipunan ay malaya kang gumamit at maglagay ng mga ito. Sa katunayan ay may mga lumabas na ulat noon na may ilang mga kalalakihan ang binawian ng buhay dahil sa komplikasyong dulot ng paglalagay nila ng pin sa kanilang mga ari. Subalit para sa mga kalalakihang Cebuano noon, ang paglalagay nito sa kanilang ari ay nakakadagdag umano ng kakaibang kasiyahan at mas lalong nakakagana din kung sila ay nakikipagtalik. Ayon pa sa kanila, kakaibang kasiyahan din umano ang nararamdaman ng nakakatabi nilang mga babae. Madalas ay hinahanap din ito ng mga kababaihan at kung wala ka ay mas pipiliin na lamang nilang ipagpaliban ng pakikipagtalik at humanap ng lalaki na mayroon nito. Upang bigyan tayo ng ideya tungkol sa paggamit ng mga pin na ito, detalyado itong ipinaliwanag ni Pigafetta sa kanyang mismong diary. Sabi niya, kung ang ari ng lalaki na may pin ay nasa loob na ng ari ng babae, nananatili lamang ito sa loob hanggang sa kusa itong lumambot. Nananatiling magkadikit ang babae at ang lalaki sa isa't isa ng hanggang buong araw o kung minsan ay mas matagal pa. Sadya nila itong pinatatagal upang mas maramdaman pa nila ang kakaibang kasiyahan at anumang oras na gusto nila sa buong maghapon ay madali na lamang para sa kanila. Ang klase ng mga kasanayan at gawaing ito ng ating mga ninunong Cebuano at Bisaya ay kasuklam-suklam para sa mga mananakop. Para sa mga Espanyol ay gawain ito ng mga taong walang pinag-aralan at walang mga modo. Dahil dito ay siniguro noon ng mga praile at alagad ng simbahan maging ng gobyerno ng Espanyol sa Pilipinas na tanggalin ang ganitong klaseng mga gawain ng mga sinaunang Pilipino. Sa ngayon ay may ilan pa ring mga tao lalo na yung mga nasa kabundukan ang ginagawa pa rin ang parehong tradisyon. Nakasanayan na nila ito at kailanmay ay hindi na nila kalilimutan. Ayon pa sa diary ni Pigafetta, tagusan ang paglalagay ng pin ng mga lalaki at sa kabilang dulo nito ay pakaw kung saan ito ang magsisilbing lock upang hindi matanggal ang pin. Kadalasan sa mga dulo ng pin ay dinidisenyo ito ng mga lalaki kaya na lamang ng mga bulaklak, bato o minsan ay dulo ng pako. Malamang ay naririnig nyo na kahit noon pa man ang tungkol sa paglalagay ng kung ano-anong mga palamuti ng mga kalalakihan sa kanilang mga ari upang dagdag pogi points na namana pa mula sa ating mga ninuno at tila ang nakagawian nilang ito ay ginagawa pa din ng ilan sa atin lalo na umano ng mga lalaki na nagtatrabaho sa barko o mga seafarers. Ayon sa mga sabi-sabi, ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa barko ay naglalagay ng mga bulitas sa kanilang mga ari upang dagdag kasiyahan para sa mga dayuhang babaeng kanilang makakasiping. Pabirong sinasabi ng ilan sa atin na ang alaga ng mga Asyano kasama na ang mga Pilipino ay maliliit lamang kaya naman nakakaisip ng paraan si Juan upang kahit paano hindi siya mapag-iwanan ng mga dayuhan. Si Gunnar Lamvik na isang Norwegian ay gumawa ng mas malalim pang pananaliksik tungkol sa ganitong klaseng gawain ng mga Pilipino. Isa pa umano sa mga dahilan kaya naglalagay nito ang mga Pilipino ay upang ipakita na hindi sila basta-basta na madalas ay nagiging bentahe pa nila upang mas hangaan sila sa pagtatrabaho kumpara sa mga dayuhan. Ayon pa sa ilan ay nakakadagdag umano ng kumpiyansa sa sarili ng isang Pilipino ang pagkakaroon nito at mas kaya nilang umangat kaysa sa ibang mga lahi.
Ang ganitong klase ng bagay na ginagamit ng mga kalalakihan ay maituturing ng makaluma at ginagawa pa ng mga sinaunang mga Pilipino noon. Bago pa man mauso ang paglalagay ng bulitas ng mga lalaki sa kani-kanilang mga ari, una munang gumamit noon ng mga sinuunang mga Pilipino ng pilikmata ng kambing. Hindi ito codename o screen name lamang dahil literal na pilikmata ng kambing ang ginagamit na materyales sa bagay na ito. Kinukuha ito sa mismong mata ng kambing. Kinukuha ang eyelids ng kambing na hindi pa tinatanggal ang mga hibla ng kilay nito. Nilalagay ito sa katawan mismo ng tutut ng lalaki na parang isang goma. Ayon sa ilang nakasubok na nito ay talaga namang mapapatili ang mga kababaihan kung ang kanilang kasiping ay gumagamit ng pilikmata ng kambing. Sa ngayon ay marami pa din ang gumagamit nito kahit na moderno na ang ating panahon. May mga tao pa din na nagbebenta nito sa kasalukuyan at ito ay nagkakahalaga ng mula 600 hanggang 800 piso ang kada piraso. Sa pagbili nito ay may libre ka na ding instruction mula kay seller kung paano ito gamitin. Bago pa man mauso at madiskubre ang mga tableta at kapsulang iniinom ng karamihan ngayon upang mas ganahan sa alam nyo na, mga deboteng iniinom pampagising, mga likidong ipinapahid upang manatiling nakatindig si Juan. Una nang naging sandalan noon ng ating mga ninuno ay ang natural na pagkaing mayaman sa nutrisyon na nakapagpapagana sa taong makipagsiping. Mga pagkain na sa Ingles ay tinatawag na aphrodisiac. Una ay ang walang kamatayang balut. Ang balut ay napakayaman sa protina. Ang bawat Pilipino naman yata ay alam na ang pagkain ng balut ay nakapagpapalakas ng tuhod at mabisa itong kainin upang mas ganahan sa pakikipagsiping ang isang tao. Huwag lamang susobra dahil baka imbes na lumakas ang tuhod mo ay lalong manghina ang iyong katawan. Kaway-kaway sa mga matataasang presyon at kolesterol. Isa pang pagkain na nakakagana sa pakikipagtalik ay ang oyster o talaba. Sa itsura pa lamang nito ay siguradong maaakit na ang mga kalalakihan na kainin ito. Paano pa kaya kung kainin talaga ito? Ang oyster ay mayaman sa zinc at selenium, kaya naman kilala ito bilang pagkain na nakakagana sa pakikipagsiping. Nakakatulong ang pagkain ito na makapag-produce ng mas maraming similya at maganda din sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Isa pang pagkain na nakakagana pagdating sa pakikipagtalik ay ang saging. Ito na marahil ang pinakapopular na pagkaing nakakagana para sa ating mga ninuno noon dahil kahit sa ang bakuran ata ay meron ito. Malamang mula pa lamang sa hugis nito ay may ideya na lalo na ang mga kababaihan kung bakit nakakagana ang saging sa pakikipagsiping. Mas lalo na kung kakain ka nito. Dahil ito ay mayaman sa potassium, magnesium at B vitamins. May taglay din itong bromelain na dagdag sa kasiyahan ng mga kalalakihan. Alam nyo ba na kahit pala ang ating sariling ilang-ilang ay mayroon ding aphrodisiac properties? Ang amoy nito ay natural na nakapagpapaganda ng mood ng isang tao at intimacy sa loob ng kwarto. Kadalasan na ginagamit ang scent nito sa mga kandila at air freshener. Sa katunayan, naging component ang ilang-ilang ng Chanel No. 5 perfume. Panglima, malaking bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno ay nakadepende sa kalikasan. Kaya naman natutunan din nila itong gamitin upang makagawa ng mga love potion o gayuma. Gamit lamang ang mga ugat, dahon, bulaklak at katas ng kung ano-anong mga puno at halaman na sinamahan ng mga dasal ay kayang-kaya nilang maakit ang kahit na sinumang ninanais nila. Gaya na lamang ng love potion mula sa sikihor. Subalit taliwas na nalalaman ng marami na kailangan itong ihalo sa pagkain. Inihahalo ito sa pabango upang mas lalong mabisa at mas maging epektibo sa sinumang makakaamoy nito. Nariyan din ang kakaibang love charm ng mga ipugaw sa Mountain Province mula sa itik at manok na dinadasala ng mga nakakatanda bago ipakain sa ari ng buwaya na inihalo sa utak ng isang klase ng isda. Pinatuyong butiki na inilagay sa kawayan at katas ng kung ano-ano pang mga halaman. Kung tama lamang pagkakagawa ng mga ito na ayon sa kanilang orihinal na paggawa ay tiyak na maaakit nila ang kahit na sinumang naisin nila.